kami guys sa labas. Gagawa kami ng snowman. Gagawa kami ng snowman. Here? There is no dog pee. Here? Yeah, something like that. Maybe in front of that. And here. Yeah. I'm gonna make... This snow is also perfect. Perfect because when it's a little bit melting, then Wait. It's not... The camera is... like this, look like this, and then Grabe, ang laki ng ginawa niya. Put here. but you're not doing it. Oh my God. The first part. It should be like this. Yeah, but Because it's snowman. And then... Look guys, oh, makapal pa din yung snow. Actually, madulas. Kaya dahan-dahan lang. Good morning everyone! Papasok na si Inday. Kailangan natin pumasok. So ngayon guys is Tuesday. Magbabas lang ako kasi kahapon, di ba Monday, pumasok ako sa work. Tapos nagbike ako guys. Alam niyo ba? Nakatatlong beses ako natumba. Dahil sa dulas ng kalsada. Ngayon ang dami pa. Kaya sabi ni husband, magbus na lang daw ako. Kasi baka anong pang mangyari sa akin. So pupunta tayo doon sa sa bus station. Sa waiting area. You see? Ang kapal. Ano yan guys? Hindi na siya snow. Ay, ice na siya. Ito lang yung snow, oh. Ito. Ito lang yung snow. Pero ito, ice na, oh. Pwede ko na mag-skating. Look at that. Ang dami pa. Tingnan nyo naman yung mga sasakyan. Oh, balot na balot pa rin yung ng snow. Oh, ang dulas dito, oh. Dahan-dahan lang talaga kasi madulas. So, di ba kakaiba yung paligid kapag color white. So, ngayon guys, lang, -2 degree. Tapos, chinek ko sa weather, sabi nila, daw, mag-snow ulit. Kapag mag-snow pa to, mas kakapal pa yung snow dito sa Netherlands. Look at that. Nandun sa area na yun, oh. Puting-puti. Di ba kahapon, nadulas ako. Mabuti na lang, hindi ako masyado nasaktan. Kasi nga natumba ako mismo sa talaga sa snow. So, hindi siya sobrang sakit. Nakatatlong beses ako natumba. Kaloka. Kasi naman yung yung ibang kalsada, hindi pa nila nililinisan. So yung nadaanan ko is may snow. Dapat pala hindi na lang ako nag-drive, naglakad na lang ako. Tinulak ko na lang yung bike. Ikaso, ang tigas ng ulo ko. Tinry ko pa din kung mag-go ba yung bike. Kaso hindi nag-go yung bike. Na-stop siya sa snow. Kaya ayun. Got that.
You see this? Ito yung ano, ito yung pinakadelikado kapag mag-bike ka. Kasi nga madulas yan. Kaya dapat dahan-dahan lang mag-drive. And you know what guys, today is January 6, di ba? So sa ano namin sa company, kung saan ako nag-work, meron silang pa New Year celebration mamaya. So hindi na ako nagbaon ng aking lunch kasi nga mamaya meron silang inihandang pagkain para sa mga workers. So doon kami kakain. Pare din yun nung nangyari nung Christmas Eve. Din sila, nagpakain din sila. Kabababa ko lang guys ng bus. Actually, na-late yung bus. Late sila ng 7 minutes. Pero okay lang naman kasi nga meron pa akong normally kapag nagbabas ako, yung total hours is nasa 30 minutes. Kasama na yung paglalakad dito papunta sa loob. So, late ng 7 minutes. So, kunti na lang yung rest ko. Kasi pag dating ko doon sa loob, tatanggalin ko yung jacket, tatanggalin ko din tong aking pants kasi mag-change ako ng another pants. Kasi sa loob, warm naman sa loob. Kaya, ayun. Yeah. Tingnan nyo naman, oh. Yung kalsada. Alam niyo ba guys, punong-puno yung yung bus. Siksikan sa loob. Dahil siguro yung iba, mga nagbabike dati, ngayon nagsakay na sila ng bus. Kasi nga madulas yung kalsada. Pero yung mga Dutch people guys, ang galing nila magbike kahit sa snow. Siguro sanay na sila sa snow. Tapos mabilis din yung pagpatakbo nila. Kahit may snow. Ang kapal dito ng snow. Oh. Tingnan nyo naman guys. Oh. Ito ice na yan. Oh, matigas na. Alam nyo ba guys, dito, kapag may snow, nilalagyan nila ng asin. Pero hindi ko pa rin mag-gets bakit nilalagyan ng asin. Kasi you know what guys, yung dad ko, yung papa ko, is siya, ice cream vendor. So, para tumigas yung yung yellow sa loob ng tube, at mas tumigas yung ice cream, nilalagyan namin siya ng asin. Pero dito, ewan, ano nga ba yung purpose yung paglagay ng asin? Baka alam nyo guys. You see, kahapon dito ako nag-drive ng bicycle. Hindi ko na kaya mag-bike kaya itinulak ko na lang siya papunta doon. Tingnan nyo naman yung daan. See? Tapos nung nakaabot na ako dun sa gitna, nag-try ako mag-bike. Tapos doon sa panghuli, bumaba na ako kasi nga madulas na naman. Look at that. Yung mga kasamahan ko, nauna na sila. Actually guys, ako yung nauna maglakad. Naunahan pa nila ako. Ang bagal ko talaga maglakad. Or sadyang hindi ko lang ka-level yung paglalakad nila. Kasi yung mga tao dito, grabe maglakad. Parang may tinatakbuhan. Yeah. Nakatulong itong gloves. Medyo pinapawisan nga yung yung kamay. Ito yung UPS. Yung company namin is nandoon pa sa dulo. Kakarating ko lang guys ng work. What? I don't see. What? What? Huh? Because hindi siya makakita kasi nga yung sunglass niya is malabo. Kasi nag-freeze.
Kakarating ko lang guys, galing ng work. Sinundo ako ni husband. Araw-araw na ako sinusundo ni husband. Kasi nga, palagi siyang nauna umuwi. At saka, nauna din siya pumasok. Mga madaling araw pa lang, bumabiyahe na siya. I have to buy something for you. And ngayon, nagluluto na siya ng aming dinner. He have something for me. Yes. What is it? Big, big secret. Look at that. It's a salmon. Exactly. And, Look at that. well, don't show it. No, it must show you. Come. Look at that. And now, Look at that. ouch. Now we need to check if it's ready or it's not ready. It's ready. Yes? Yeah. Good. What? Why you don't show? I was thinking you were gonna like show playing. And this one, his own recipe again. Yes. Okay, I will. Oh, you have some extra onion and garlic. Yes. This one, you need to bring that. This no needs. Just put directly there. Okay. Hindi niya inubos yung paglagay ng onion at saka garlic. Kaya kakainin niya ng fresh. So, this is our dinner for tonight. Meron pa akong tira doon na nilaga. Pero 2 peraso na lang yun, hindi na rin yung kakasya sa amin. Hindi ako nakapagluto kasi nga, late na ako dumadating ng bahay. 7 PM na. Kaya palagi si husband yung nagluluto ng aming dinner. Kuha tayo ng potato. Kanina nabusog din ako dun sa sa trabaho ko kasi nga meron 'di ba silang pakain New Year. Madami din silang inihanda sa mga workers. Pero hindi siya Dutch style talaga siya. Walang kanin. Hindi ko lang nabidyohan. So, ayan. You bring on. So, you're gonna put it here? In the pits. So, ayan guys. Ay, bumili din siya guys ng ng halaman. Look at that. Nagiging creative si husband. Para siyang babae. Look at that. Ang ganda ng plants. Nilagay niya dito sa harapan, Design. Alam niyo ba guys, dito sa sa apartment namin, kami lang yung madalas magluto. Kasi yung mga roommates namin, hindi sila nagluluto. Hindi namin sila nakikita nagluluto. Or kung pupunta man sila sa kitchen, may initin lang, pero hindi nagluluto. So kami palagi yung gumagamit ng kitchen. I bring this choco milk or choco drinks. I bought it. Tatanggalin niya yung labahan. Nothing. Yeah. You can already put directly on my lunchbox. What? This? Yeah, some of that. Kasi hindi. Wait. It's enough. Because I have only 30 minutes to eat. You're measuring not how much you can eat, you're measuring how quickly you can eat. Exactly.
You. When I'm eating my lunch, I keep watching the time. Otherwise, if I'm like sitting, like enjoying, I cannot really do that. Because time is moving. 30 minutes lang guys yung ano ko. Yung break. So, ito lang yung aking baon tomorrow. Salmon and potatoes. So, ito na lang yung natira. Also, here outside, you need to. No, but it's okay. And this one, you need also to put here? What? You. No, that's how you put the seed. Ah, okay. Ito naman, para kay husband bukas. Para hindi na kami magluto. Wawa naman si mister. Pagod din yan guys, galing ng work. Mas mahaba pa yung trabaho niya kaysa sa akin. So ako naman naghuhugas kasi nga, siya na yung nagluto. So ako naman naghuhugas. Tapos bukas, agahan ko lang yung paggising kasi nga isasampay ko pa yung mga damit. Alam niyo ba, naliligo lang ako every night galing work. Hindi yung everyday bago pumasok ng work. Kasi malamig. So, yeah. Tulungan lang dapat. Yung kinagandahan sa sa schedule ng work ko is always siya pareho. Start ng 9:30. So, alas ako ng mga 8:20, lalabas na ako ng bahay. Maglalakad, pupunta ako ng waiting area para maghintay ng bus. Tapos, yung uwian naman is 6. Kahapon, pinastay ako kahapon ng extra 1 hour. So, nag-overtime ako kagabi. Pero, sinundo pa din ako ni husband kasi nga, palagi siyang nauuna. Kasi ngayon, yung schedule ni husband is madaling araw. Hindi pare-pareho. Pero, later guys, kapag wala nang snow, mag-change ako ng shift, I mean. Dalawa na yung kukunin ko. Morning at saka night shift. Kasi nga kapag nag-request ka ng morning shift, yung start niyan is 6 a.m. matatapos ka ng 2:30 p.m. So, kunyari, this week, morning shift ka. So, next week, palitan. Hindi pwede na always ka lang na morning shift. So, kapag night shift naman, start niyan is 10:30 to 7 p.m. Kasi gusto ko din umuwi ng mas maaga, yung maliwanag pa. Hindi yung puro na lang gabi. Tingnan niyo yung aking suot. Pinatong ko yung jacket. Kasi nga, sobrang lamig. Doon sa sa baba ng warehouse. Hindi naman ako doon nagtatrabaho sa baba, sa taas ako. Pero kasi kapag lunchtime, minsan bumababa ako, pumupunta ako dun sa canteen para bumili ng pagkain. Mabuti na nga lang kasi nga mura yung pagkain doon sa canteen namin. Kaya kahit hindi ako makapagbaon, okay lang. Bukas, hindi ko alam kung what time si husband na alis. Baka maaga na naman. So, nakakasama lang ako sa kanya sa biyahe every Sunday. Kasi wala akong work Sunday. Pero nung last Sunday, hindi ako sumama. Hindi naman ako sumama sa kanya. Kaya nang paiwan na lang ako sa bahay.